Yung kababasang series ay nagano tayo ng balat ng saging yun para Okay. pag ano na namin pag-uuli. At yan, nagsiga na si Okay. yung bao, siniganan niya. Ito ating interest sa ating mga vlog sa pag-uuling. Yan po muna ang ating mga umpisa sa ating intro. Kaya kailangan talaga may intro yan natin Okay. bago yung buong video. So maraming salamat po sa inyo sa katatapos po natin na pag-uling. So ating pag-uling ay part 5 na po ito. Sana po ay huwag kaligtaan po mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page at mag-follow sa ating Facebook account. Follow din Jimbo Junior. Sana po tuloy-tuloy na po tayo pag-subscribe para marami tayong matugunan ng tulong. Okay. Sa pagbablog ng charity para din kumita rin ating vlog at para din makatulong din tayo na ating mga vlog ay kumita para makatulong din sa nangangailangan. So ito Okay. YouTube channel Marie Isberga for Cities Vlog. Yan kapatid ko. Kuha kami ng upak ng sa. Okay. At yan po, naglalakad po kami yan. Naghanap kami ng puno ng saging yan, yung matumba na. Okay. Matumba yung bagyo po. Ayan, naghanap kami dyan ng tumbang saging pa. Kasi yung balat niya ng saging yung itatakip. Halimbawa maging uling na. Yun, tatakip muna yun. Yung balat Okay. ng saging. Tapos, nalagyan ng lupa niyan. At nalagyan din ng dahon. Yung dahon saging para hindi talaga siya sumingaw. Okay. At hindi makasingaw yung usok at saka yung nagbabaga na yung apoy ng uling. Right. Para hindi siya madurog o maging abok. Kasi pag hindi mo maano talaga yan, yung masilg talagang kabilaan at saka yung gilid at saka yung gitna, ay baka pagkabukas, halimbawa mabalat kami, ay magiging abo na lang siya. Hindi na siya uling. At yan, naghanap-hanap kami niya ng mga tumba na saging. Kasi yun na nga, gagawin namin yung pantakip sa uling. Yan, ano muna ko yan, nag-sit up muna ko yan. Tingnan ko muna yan. Ayan, at may nakita ko dyan na puno ng saging na tumba. Tapos dinipa ko muna kung kailangan ng lipa para hindi kami pabalik-balik. Pinutol ko na yan dyan. At yan ako muna kasi para hindi siya magkulang. Bahala magsobra, hindi lang magkulang. Yan. Lagyan ko ng ano yan, palatandaan. Pinutol ko yan sa dulo. Yung pinakadulo niya. Ayan. At yan ako muna. Nalis ko muna sa pinutulan. Yan, inangat ko na yan. At inano ko yung itak doon sa lalagyan. Nilagay ko doon sa may lalagyan. Tapos lakad muna ko at kinuha ko yung camera ko. Yan. Yan ako muna yan. Linisan. Ako may mga dumi pa. Yung pinasang ko na. Katapos sa pasan yan, lakad muna ako at linapitan ko yung camera ko at kinuha ko. Mag-isa lang ako kasi yung kapatid ko rin na may dala din siyang puno ng saging. At yung siyang dalang bao. Yun ako naghahawak ng camera yan. Bigla akong tumandad dyan dahil sa daming trabaho. Mas patindi. Patindi talagang gawain ng bukid. Kung mahirap pa talaga, ganyan talagang maging kahinatnan. Pero kahit pagod, kahit
ganyan lang ang trabaho natin. Huwag natin kaya, basta't marangal. Okay. O huwag natin kaya kahit nasa syudad na tayo, halimbawa bumalik ako ng Maynila. Ganun talaga ang buhay ng probinsya. At lalo kung laking hirap ka. Kasi kami noon, batak na rin kami sa trabaho. Yung grade elementary pa lang kami, ay batak na kami sa trabaho. Hanggang batak pa rin sa trabaho. Kaya sinanay kami. Yung bali 6 o 7 kaming kapatid, sinanay kami sa trabaho. Sa gawain bahay. Kaya dito, nagluluto sa bahay. Yan. Nataya ko muna, kanirapan ako paglabas tayo. May bakod yan dyan. At ilangat ko ulit yan. Tapos hinawa ko ng video vlog sa aking camera. Hinawa ko. Yan, hirapan ako. Kasi daming kahoy yung nakaharang. Yan, linagay ko ang camera tapos hinawa ko ulit. Pero ngayon dito sa may Bari Esquiveran Biliran ay mataba. Doon sa Manila, pahit ako dahil sa pagbabike ko doon araw-araw. Kaya mapayat talaga doon kay exercise ng aking katawan. Lalo may mga karga akong tuyo or bulat mula sa Caloocan patungo sa may Pasig, Cainta, Taytay. Pagod rin ako doon. Daming gawain rin doon, daming trabaho. Mag-i-edit, magbablog. Tapos magtitinda ng tuyo. Tapos may Bariis din, kahit wala akong hanap buhay, pero dami rin ng trabaho. Sa kusina, kung halimbawa mayroon kami ng kapatid ko rin na babalatan ng baon ng nyug. Pwede rin kami mag-sideline na pag balat yan. Lalakad na ko niyan. Pinasaan ko yung puno ng saging. Medyo malalayo pa yan. Patungo dun sa may hukay para lalagyan ng uling or sisigaw mo na yung bao. Yung lalakad ako niyan. Malalayo pa. Kasi walang cut ito yung ko. Ito, ipapakita natin na wala tayong pinipili na trabaho. Para sa mga vlogger o para sa mga viewers o mga nanonood na subscribe sa YouTube at Facebook page, ganyan naman. Ayan na, yung mga vlog ng ganyan na buhay bukid o ano man ang ating trabaho. Yan, nagsisimbolo po yan ng kasipagan at nagsisimbolo po yan ng kabutihan ng Yes. na hindi tayo umaasa sa magulang, hindi tayo umaasa sa kapatid, kundi sariling sikap. Noon pa naman sariling sikap at dyan sa Manila, sariling sikap din ako. Hindi ako umaasa sa mga kapatid. Kanya-kanya para sa halimbawa magpamilya ka man o wala, ay kaya mo magsulok. Yes. Individual sa buhay. Ngayon ang buhay ko. Hindi ako palasa sa mga kapatid ko. Sariling sikap. Noon pa naman kasi, yung mga pinagdaanan ko doon, dito sa Bariis noon, hindi po nagbablog. Nagsasanggot, nagtatanim ng mga pineapple, maraming pineapple nakikita. Yes. Namin yung namin ng mga bao. Kita niyan may mga nakaraan ng mga vlog. Puno-puno yan mga puno ng pinya. Puno-puno yan dyan. Yes. Yan bukid na yan. Punong-puno na yan at saka nakabakod yan palibot. Yung kawayan nakapalibot na bakod. Nang Bagyo Yolanda, bumalik ako ng Maynila. Kasi hirap nang hanap buhay sa may Biliran, sa may Bariis. Kahit nga hanggang ngayon, mahirap pa rin ang buhay dito. Yes. Kasi mga taga-Biliran, taga-Bariis ay lumuluwas ng Maynila para magtrabaho. Dahil walang trabaho. May trabaho man dito. Kulang. Kung magtrabaho man dito ay ilan lang makakapasok sa trabaho, ilan lang makapag-anong trabaho. Dahil kulang pa dito ng development or wala pang trabaho talaga dito na para ang ibang mga taga-Bariis ay manatili dito para makapagtrabaho. Hindi talaga. Dahil kulang pa ng development. Right. Ng mga establishment dito sa bayan ng Kibiran o sa Bariis. Kaya rin ako nagpa-vlog para din makatulong na madiskubrihan ang Bariis na maraming mag-inganyo at magkaroon ng negosyo or magkaroon sila ng establishment or mamayayaman madiscovered ang Bariis sa buong Pilipinas or hindi lang kundi sa buong mundo na magtayo sila dito ng negosyo. Kasi ako nga gusto ko ma-welcome sila dito at makabili sila ng lupa or lote
na magkaroon sila ng establishment or magkaroon sila ng sariling negosyo dito para makatulong ng mga walang hanap buhay, lalo na kung magkaroon ng mga construction building, first layout or magkaroon na ng tatayo na establishment, dagdag construction worker yan na magkaroon ng trabaho ng mga lalaki dito na walang mga hanap buhay. Yun po ang purpose ko sa pagbablog. Kaya yung pagbablog po, ang pagbablog ko po dito ay may katuturan po yan Yes. para manghikayat na makapagkaroon ng pundar ng mga hanap buhay na sa ibang mga lugar na ako ay nagpupursige, nagsasakripisyo, ipapakita dito sa vlog dahil yan ang katotohanan na yan ang ating buhay na ganyan at ang ating sinasalamin na huwag nating ipagkaila, huwag nating ikahiya, huwag nating isabihin na bakit mo ibablog yan. Kailangan yan para makatulong dahil sa makabagong panahon. Kung hindi rin natin na may bablog ay hindi madidiscover yan ang bariis at hindi madidiscover yan talaga ang kaibiran at lalo na ang probinsya ng Biliran kaya hindi naman gaano ito kikilala dahil maliit lang ito na isla. Right. Maliit lang ito na kapulo sa buong Pilipinas, kumbaga katudyok lang ito. Kaya kailangan talaga natin may i-vlog para makita sa buong Pilipinas o sa buong mundo na ang ating lugar ay may potential na magkaroon siya ng development or pagtaas na mga establishment or negosyo para yung mga taga rito po sa atin ay makapaghanap buhay na hindi lumuwas sa Maynila para magtrabaho. Ay iwanan ang pamilya dito, lalo kung may mga anak, para magtrabaho lang doon. Iwanan dito ang pamilya niya, sariling pamilya para maghanap buhay sa Maynila. Ang iba naman ay dito na lang nanatili at nagkahanap buhay, nangingitang o yung mga namimingwit na maraming kawil. Yung tinatawag na kitang. Sa aking tito ay yun, nagkaroon nga ng problema ang aking side ng aking mother, ang aking kamag-anak na namatayan dahil nga sa paghanap buhay. Pero yung katawan niya na mayroon siyang sakit. Kaya nabawian siya ng buhay doon sa laot, sa hanap buhay. Tinatawag na kitang maraming kawil. Ayun po ang aking purpose na makatulong talaga. Kaya tayong lahat, magtulungan po tayo. Para po yun to, ang aking pagbablog para po ito sa kabutihan at pagtulong. Kaya kung babasihin lang ang aking pagsisikap, ang aking pagtulong, ay hindi ito napapatunayan kundi gawin natin dahil nagawa ko na yan sa Manila kahit 200 pa lang aking subscriber sa YouTube, ang aking followers sa Facebook page ay maliit pa lang na ipakita ko na sa aking vlog na kahit papano ay nagbigay kami ng pera kahit 50, 200, 1,000 napatunayan ko na nagbigay na po kami ng tulong kahit hindi pa ako kumikita sa YouTube. Kahit hindi pa tayo kumikita sa YouTube at sa Facebook page, ibigay natin na kahit may kakarampot lang ating pera, ibigay natin. Pero ibablog po natin yan kasi yan po ang aming kikitain, yung mga views. Kapag wala rin kami video na i-upload, wala rin kami income. At paano ang aming pagbablog? Yes. Paano kikita ang aming YouTube channel? Ang aming Facebook page hindi kikita kapag wala rin video na mga na-upload dito sa Facebook page at saka sa YouTube. Sayang lang aming pagod. Sayang lang din namin pursige para makatulong sa mga nangailangan. Kaya importante dyan ay upload. Kaya mga iba ngayon mga vlogger ay nagpupursige talaga para pag-vlog. Pero ang iba naman kasi ay para din yan sa sarili lang din. Para din sa kanilang sarili lang. Ay inauna muna ang sarili nila. Una muna kanilang pamilya para yumaman sila. Pero sa akin kasi, Yes. sabayan. Dahil naumpisan ko na nga yan, nag-charity ako sa Maynila, mababae ko, nag-week ako. Share ko nga yun sa timeline ko sa may Facebook account ko, si Pilo Junior, Berpa Junior. Na-share ko yan at dito sa aking Facebook page, na-share ko rin mula sa may YouTube. Kaso nga lang, ang dahil sa sobrang dami na nag-vlog sa Facebook, sa page at saka sa ako, para kumita ng pera niya pagbablog, kaya yung iba kinakarta ng pagblog kahit hindi pa sila biyasa sa pagbablog. Yes. At hindi siya nag-aral sa pagbablog at hindi rin nag-aral sa mga editing, ay kinakaral talaga nila para kumita. Ang gusto nila
mga tambuhay nila. Right. Sa akin kasi, ang totoo lang, kahit hindi ako yumaman din sa pagbablog, masaya rin ako makapagbigay kahit konti lang nabibigay namin sa amin. Yes. Pero nabablog kasi yan dahil ang iba yan, sarili kong pera yan eh. Yes. Sariling pera at yung ibang mga sponsor na nagpapadala, yung mga FW. Kaya binablog din yan, pinapakita para yung binibigay ng mga pera ay makikita sa video vlog para walang maisip na kung saan napunta ang kanilang pera. Yan po ang aking pag-uuling po ay nababanggit po yan dito dahil yan naman talagang katotohanan. Nasasabi ko lang yan dahil nga sa aking pagbablog sa Maynila at pagdating din sa May Bariis, totoo lang talaga. Nanonood lang ang iba sa May Bayan Kibiran. Nakikita ko naman kasi malaki ang taga-Kibiran na nanonood sa akin pero hindi sila nag-share, hindi sila nagla-like at hindi sila nag-comment. Nagsasubaybay lang sila. Baka sana pa, dinadalaw lang nila mga video. Ang iba naman ay hindi tinatapos. Sa akin, okay lang yan kahit hindi sila nag-share kasi ako, may kamay naman ako na nag-share sa mga Facebook group. Sanay na ako sa Manila. Marami na rin ako mga natulungan rin na i-share ko ang kanilang mga video vlog na sumisikat sila. Pero sa akin, hindi na ako nangailangan na i-share ang aking video. Pero sinasabi ko lang yan dahil nga sa aking pagpupursige na marami matulungan. Nagpapagod ako, nagpapuyat ng maging update or hindi mag-lock ang aking YouTube, ang aking Facebook page, ang aking Yes. account. Hindi siya mag-lock para makita ang aking mga video sa wall ng page at wall ng YouTube at wall ng Facebook account para hindi mamatay-matay ang aking lahat ng social media ay Yes. may manood man o wala ay buhay na buhay ang aking lahat ng social media. Ngayon, nalaman ko na ako ay mag-i-stream muna dito sa Facebook page at saka sa YouTube. Doon sa Facebook account, bibisita na lang ako dahil nga marami akong page doon sa may Facebook account na kin-invite ko sila para mag-follow dito sa Facebook page. Hindi talaga sila nagpa-follow kasi nga hindi mo maano ang ugali nila dahil may ugali talaga yung mga tao na matataas ang tingin sa sarili. Hindi nila alam. Patulad ngayon, marami mga problema na naghihirap mga buhay. Hindi talaga makakatulong kung hindi ako mamonetize sa YouTube. Yes. Hindi ako mamonetize sa Facebook page. Hindi ako makakatulong dito sa Bariis kapag hindi ako mamonetize. Yes. Pero wala akong pera. Ang asahan ko lang yung sasahurin ko sa YouTube at sa Facebook page. Dadami ang sponsor yan kapag makilala ang aking Facebook page at ang aking YouTube. Dadami ang sponsor. Wala talaga akong Okay. sa Bariis kahit ano pang gawin natin. Hanggang kwento na lang talaga ako. Wala akong matutulong dahil walang ini-income pang aking YouTube at ang aking Facebook page. Ang aking Facebook account naman na income pero na-hold yan ngayon ang aking earning. Hindi talaga sa sa aking dashboard dahil nagkaroon din siya ng problema ang aking Facebook account. So ngayon, dito muna ako manatili sa Facebook page ko at saka YouTube. Bibisita na lang ako sa aking Facebook account kung mayroon kong mga vlog na i-upload or editing pa para i-upload ko sa Facebook account. So ang aking pag-uuling yan ay inaano ko lang muna yan, sinisingit or magkakaroon ako ng mga vlog puro karamihan sa bukid.
maraming salamat po sa inyo sa ating part 5 sa ating vlog sa pag-uulit po natin sa pagbabalot natin ng nyog sa buhay bukid po. Ang buhay pa natin ay laban-laban lang, walang hinto, walang titigil. Tuloy-tuloy sa pag-vlog, tuloy-tuloy sa pag-upload at tuloy-tuloy lang sa pag-edit at tuloy-tuloy lang sa araw-araw ng buhay kahit tayo mahirap ang buhay. Kaya sa sitwasyon po natin ngayon, kaya sa maraming mga pagsubok po sa ating buhay, akala natin ay titigil po tayo sa pag-vlog pero hindi po tayo titigil sa pag-vlog. Okay. Hindi tayo araw-araw makapag-upload or makapag-edit ay hindi tayo manghinaan ng loob. Huwag tayong sumuko sa hamon ng buhay ng kahirapan sa ating Okay. pamilya o sa ating bansa o sa ating barangay. Kahit walang support sa ating barangay, sa Bariis, okay lang po, tuloy-tuloy lang po tayo. Sana ay magtagumpay po ako sa YouTube at saka Facebook page at saka Facebook account para tayo maraming matulungan sa financial at fiscal. Okay. At pagpagawa ng bahay kung lalo na may mga bagyo at may mga lindol na dumarating po sa ating mga trahedya o sakuna o kalamidad sa ating bansa. So, Okay. tatapusin natin ang mga vlog. Sama tayo sa dakot sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye.